ako na kumukuha ng exam, hindi siya tumitingin sa iba kahit nahihirapan na. Okay, hindi nangongopya. Ayan. Ganun daw ang isang matalinong estudyante, parang tunay na nagmamahal. Nakuha po ba? Okay. Ako po ay tubong San Isidro. Nag-kinder bilang saling pusa po ako sa malapit East Elementary School. Ginugol ang 3 taon ng aking elementary days, grade 1 to 3 sa San Isidro Central School, at nagtapos po ako dito sa malapit West Elementary School. Nag-high school sa General de Jesus College at akin pong kinuha ang aking bachelor's degree sa same school, General de Jesus College. Mula po ako sa angka ng Pangilinan Bautista. Ang aking pong tatay ay isa pong masipag na magsasaka, at ang aking nanay naman po ay isang tindera, isang matyagang tindera sa palengke ng Gapan. Napakapalad ko po dahil sila po ang mga naging magulang ko, lalong-lalo na po yung nanay ko. Kaya po yung mga bata dito na may mga nanay na vendor, nagtitinda sa palengke o kahit anuman po yung hanap buhay nila na dapat na ikarangal, maging proud po kayo. Na madaling pa lamang ay nagbabiyahe na para lamang kumita at magbigay ng baon sa aming 6 na magkakapatid na nag-aaral. Sayang nga lang po at hindi po nila mapapakinggan ang aking speech ngayon dahil wala po sila rito ngayon. Mula po sa simple at payak na pamilya, ang pagtustos po sa aming pag-aaral ay naging araw-araw na sakripisyo. Sa 6 pong magkakapatid na nasabay-sabay pong nag-aaral, ay hindi po naging biro. Hindi rin po naging madali para sa amin. Mahirap ang buhay, pero kahit kailan, hindi ko po inisip na huminto ng pag-aaral. Kahit po mahirap, pero kailangang magpatuloy dahil ako po ay may pangarap. Pangarap na makaahon sa hirap at magkaroon ng saktong buhay. To secure a decent life for my family in the future. To have a dignified and productive life. A life that is not lived not only for ourselves but also for others. Naging inspirasyon ko po ito para magpatuloy, para harapin ang mga susunod pang pagsubok. Sa papaanong paraan po matutupad ang saktong buhay? Yung sakto lang ha? Sakto, bakit hindi sobra? Dahil mahirap po kasi pag sobra. Ang sabi nga, ang lahat daw ng labis ay hindi na maganda. Tama po ba ako doon? Okay, kaya dapat sakto lang. Sa pagtupad ng aking mga mithiin sa buhay, magkaroon ng masaya at maayos na pamumuhay, maraming papanday po sa atin. Nariyan ang ating mga kapamilya, mga guro, kamag-aral, kaibigan, kasamahan sa trabaho at mga karanasan na siyang magpapatibay sa inyo. Mula po sa aking grade 1 teacher na si Ma'am Eloisa Hayman, nandito po ba siya? Ayan. Na nagturong bumasa at sumulat hanggang sa aking naging professor at mentor ko po sa education course na si Dean Leonila C. Gonzales na isa rin pong writer. Sabi ko sa sarili ko, masyado akong maraming gustong ibahagi sa inyo. Yung iba, pwede niyong mabasa sa internet lahat ng mga sinulat ko. O kaya naman ay mapanood sa TV sa mga documentaries na ginawa naming mag-asawa. May mga pinili lamang po ako na nais kong i-share sa inyong lahat. At para sa mga magsisipagtapos ay may ilang bagay lang po akong iiwan sa inyo. Unang-una, ang pagkakaroon ng passion. Ano po ba yung passion? O ang pagiging masigasig na tuparin ang inyong mga pangarap. No matter how hard life has to offer, huwag kayong titigil hanggat hindi nakukuha ang magpapasaya sa inyo. Do not settle. Huwag kayong hihinto. You have to search. Hanapin mo at kumilos ka. Huwag sayangin ang panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Naiintindihan ba ako, mga bata? Ayan. Huwag lang sana kayong maging masigasig sa paglalike at pag-share ng kung ano-ano sa FB or Facebook, Instagram, Twitter, o kaya naman ay manood ng maghapon ng video sa YouTube at guguli ng oras at pera sa paglalaro ng Candy Crush, Clash of Clans, at Dota sa computer shop. Ayan. Nagre-react sila. Bakit hindi mo kaya subukang mag-log out muna at
magbasa ng makabuluhang libro o mga bagay na makatutulong sa inyong pag-aaral. Tulad ninyo mga graduates, naranasan ko din ang saya ng pagiging bata. Malayang nakapaglalaro ng piko, Chinese garter, luksong tinik at taguan. Hindi nga lang katulad ninyo na naglalaro na lamang online. Ang pinagkaiba nga lang natin ng iba sa inyo, ang karamihan sa inyo ay lumaki. Ng iba sa inyo, kami ay lumaki ng may kababata, may kalaro, may kaibigan. Hindi friends sa FB lang. Okay. Pangalawa ay perseverance. Inisip ko nga, napakaswerte ko nga pala dahil lumaki ako ng walang cellphone, iPad, computer at iba pang gadgets. Dahil dito ako natutong magsumikap, to persevere, o magtiyaga para makuha ko ang mga mithiin sa buhay. Hindi tulad ng ibang kabataan ngayon na isang click lang nakukuha na ang gusto nila. Pag hindi alam, i-google mo lang yan. Kaya karamihan sa inyo, umaasa na lamang sa teknolohiya. Hindi katulad noon na kailangang magbasa, magtanong, at mag-isip. Paghirapan ng mga projects, ang mga proyekto na ipapasa sa teacher, mag-drawing, magpinta, hindi yung ngayon pagdaka ipiprint na lang. Kailangan mo ding maghintay ng matagal para lang yang isang nilulutong pagkain. Na para makuha ang lasa, ang tamang lasa at nilamnam, kailangang lutuin ng dahan-dahan. Hindi lahat nakukuha sa biglaan. Iba pa rin kasi ang pinaghirapan. Mas masarap, hindi sarap nang dahil sa isang magic sarap lang ang inilagay. Kaya lagi niyong tatandaan, hindi instant ang tagumpay. Pwera na lang kung tumama ka sa loto o kaya naman ay nakatsamba tayo sa wedding. Pangatlo po, education. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Edukasyon ang solusyon. Hindi niyo po ako makikita ngayon kung hindi ko napagtagumpayan ang pag-aaral. The roots of education are bitter, but the fruits are sweeter. Na pag may tinanim ka, may aanihin. Papaano tayo magkakaroon ng magandang trabaho kung pag-fill up lang ng form ay hindi magawa? Diba? Nakapag-fill up na ba kayo ng form, mga grade 6? Okay? Alright. Paano ka sasagot sa interview kung wala kang communication skills? Kung hindi ka nakakaintindi ng question? O, diba? Naririnig niyo pa ba ako, mga grade 6? Okay. Yan. Hello? Yan. So, naiintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng communication skills? Okay. So, hindi naman pwedeng sabihin natin sa company na papasukan natin o ina-applyan na pwede po bang isa-search ko muna yung isasagot ko sa inyo o ipo-forward ko na lang via email. Sa mga magulang po, huwag kayong maniniwala sa project na nabibili daw. Ang subject and predicate, nabibili ng mga anak ninyo. Sinasabi nila, may project po ako, bibili daw po kami ng subject and predicate. Huwag po kayong maniniwala sa kanila. Sa mga bata na naririto ngayon, ang subject and predicate ay pinag-aaralan, ginagamit pa sa paggawa ng isang pangungusap at hindi nabibili sa tindahan. Para masabing dekalidad ang edukasyon, may quality at hindi reject. Gayon din ang humility, integrity, pakikipagkapwa-tao at karakter ay hindi basta-basta binebenta sa supermarket. Ang mga ito po ay hinuhubog sa pamamagitan ng tamang edukasyon para sa isang magandang buhay bukas. If there is one thing that I want to say to the young graduates of this batch, it is that we must always value our emotional quotient over intelligence quotients. It is beyond the measure of what you know, but of what you are. Over and above all else, character is the most important. Students never do it alone. They have their classmates to credit, their teachers to thank for, parents and their siblings who support them to be acknowledged. Mag-aral kayong mabuti at huwag munang atupagin ang crush nyo na hindi naman talaga kayo ang crush. Diba?
Dahil kapag pagpapakyut ang pinairal, sira ang pag-aaral. Okay? Sa mga susunod na panahon, maaaring si Mark Angelo Oropesa. Sino ba si Mark Angelo Oropesa dito? Yan. O kaya naman ni si Cielo Marie Pantaleon. O kaya din naman si Rosel Niro ang tatayo dito sa inyong harapan. Okay? It takes a lot of courage and experiences ang pagtayo ko po sa inyong harapan ngayon. Nanggaling sa iba't ibang pribadong paaralan para magbahagi ng kaalaman. Nakisalamuha at nagturo ng mga foreign students sa dayuhang bansa at pinanday ang aking kakayahan at kaalaman. Bumalik sa bayan ng San Isidro upang muling ibahagi ang aking mga karanasan sa ating mga kababayan. Nagsilbi po ako sa T.A. Dionisio High School, Pulo High School, at ngayon po ay kasalukuyang nag-aambag para sa kaunlaran ng mga mag-aaral sa Calaban National High School. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sa simpleng paraang ito, I can contribute in building a better nation. At naniniwala rin po ako na wala nang sasarapang maglingkod at magdapit hapon sa aking sariling bayan. At gayon din po ang pagbabalik ko ngayon sa aking paaralang pinanggalingan. Sakay ko man po ngayon ay tricycle o kaya naman po ay BMW na kotse, pareho pa rin po tayo ng lansangang daraanan. Kahit ikaw man ay maglakbay ng ordinary bus o ako naman ay naka-aircon na bus, ang ating pong pupuntahan ay pareho din. Kung ikaw ay naka-Timex, Rolex o relo lang na nabili sa Tiangge, pareho pa rin ang oras natin. Whether you have an Apple or Samsung cellphone, people who call you and text you remains the same. There is nothing wrong in dreaming a luxurious life. Wala pong masamang mangarap at mamuhay ng masagana, pero huwag lang kakalimutan ang ating pinagmulan at pinanggalingan na magsisilbi nating gabay sa ating patutunguhan. Ang sabi nga po ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, in order to read the destiny of people, it is necessary to open the book of the past. Congratulations, graduates! Maraming salamat po mga magulang at guro na nakinig. Gayon din po sa ating mga panauhin. Para sa mga nagsipagtapos ngayon, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral, sikaping maging matagumpay, igalang ang mga magulang, mga guro at mga nakatatanda. Mahalin natin ang ating bayan, isabuhay ang pananampalataya, alagaan ang kalikasan, maging tunay na leader, baguhin natin ang ating mundo, at ialay ang ating mga sarili sa kagalingan ng ating kapwa. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po.